Good morning, dito po kami sa Anyana. Ang Anyana po ay malapit po ito papunta po ito ng Tansa proper, doon sa may munisipyo ng Tansa. Malapit na sa SM. Ito pong Anyana na ito ay dinedevelop ng Philinvest. Ang ganda ng lugar na ito. Parang ito ay executive village siguro ito. Kagawang executive village. Kaunti pa lang ang bahay. In the process pa lang ang development. Pero ang kalsada maayos na. Ginagawa na itong mga shortcut ito. May daan dito. Mula Tansa, papunta kung ikaw ay naka-private car. Punta ka sa Paimos, meron dito. Via Mayor's Drive. Yung papuntang Imos, meron ditong daan. May lusot din ito doon papunta doon sa Paradan sa Miamin, tapos papunta sa ito papaluwas ng Maynila, may daan dito. Tapos dito lang kami ngayon sa may entrance, papunta kami ng gitna, wala pa kami sa gitna, hindi pa kami nakakarating sa gitna. Ha? Tapos ang ganda dito, maraming mga naglalakad, nag-exercise. Kasi nga mahaba ang daan. Mahaba, malapad, walang istorbo, walang dumadaan sa sasakyan kasi nga private ito. Private village ito ang gagawin dito. Kaya dito din ang sinasabi ni Mayor Matro na ang mga baka ay huhulihin nila kung sakasakaling mahuli nila ay walang sisihan ng may-ari. Sa may-ari kasi nagbigay sila ng warning. Actually, may nahuli na nga sila isang baka dito, itinali nila, kailangan tubusin nyo ng may-ari. Kasi pag hindi, ipamimigay daw ni Mayor Matro. Hindi naman kakatayin ng baka ito, ipamimigay niya. Na bilang aral sa may-ari na hindi marunong magtali ng kanilang hayop. Siyempre, hayop yan, walang isip. Kaya, gano'n, kailangan ang katayin mo siya, hindi naman niya alam na bawal dyan. Kaya yun. Dalawa kami ni Rondon dito pumunta, hindi ko lang alam kung nasaan yun, naglalakad siya sa malayo. Kaya yun. Hindi. Tapos, dito, sa lugar na ito, makikita mo, may dinedevelop silang mga parang amusement park yata. Kung may mga palaruan, may mga ano na sila, ang ganda ng entrance. Mas develop ang Tansa kasi sa General Trias. Ang General Trias city daw, pero kagubatan, ang lalawak na property na hindi pa develop. Samantalang ang Tansa, munisipyo lang, pero develop. Maunahan pa ang development ng General Trias. Maunahan pa ng munisipyo ng Tansa at ng Naik kasi sa Naik. Ang Naik naman ay merong ginagawa doong tulay papunta ng Bataan doon sa may corridor. Tulay yun, 18 kilometers daw yan ng tulay ba? Tatawid ng Manila Bay. Ang barko dadaan sa ilalim, parang San Juanico Bridge. Magandang ang project dito ang ginagawa nila. Tapos doon ang entrance ang kabilang dulo, simulan Naik, doon sa Bataan naman, meron doon resort na malaking resort doon. Hindi ko nalimutan na ako doon, nalimutan ko lang ang pangalan niya. Kami nila Monintoma, nagkotse lang kami. Naligo kami doon. Ang lawak, papasok sa loob. Napakalawak pa, napakalayo ang layo pang bibiyahe. Parang napakalawak ng resort na yun. Doon ang kabilang dulo. Tapos ito ay, hindi ko sigurado, I'm not certain kung ito ba'y pondo ng gobyerno ang gagawin dito, ang gagawing tulay. Pero siguro tingin ko hati sila, baka hati ng resort sa Bataan. Nadaanan namin doon yung death march ng mga guerrilla noon, pumunta kami doon.
Tapos, ang tagal, ang traffic, almost 4 hours ang aming biyahe kasi kami umikot doon sa, mula doon sa Bataan, tapos dinalupihan, dadaanan namin dinalupihan, tapos diyan kila Makabebe, ano ba yung, hindi, Makabebe ba yung dinaanan? Basta Pampanga. Tapos yan, sa labas kami, San Fernando, NLEX na yan. Tapos diyan kami, marami kaming dinaanan, mga nagmumotor, mga big bike motors, na grupo-grupo sila, doon sila pumunta. Magandang lugar yan, magandang lugar. Tapos daan kami sa La Jolla. Ang ganda rin ng La Jolla. Magaganda ang mga resort sa Bataan. Kami doon. Tapos, ang pag-uwi namin, grabe. Sobrang traffic. Grabe ang 4 hours, sumabot siguro mga 5 hours. Sobra. Kaya, yun ang aming experience sa pagpunta doon sa kabilang dulo. Kaya itong naik na yan, mas magiging develop pa yan. Tapos, ang nahuhuling development, mag-develop din sa Cavite, ang progress, ang mga nahuhuling munisipyo ng Cavite sa progress. Although malapit siya sa Tagaytay, ay ang Alfonso, Indang, at mga kasi malalapad ang properties dyan eh. Ang isang tao, may property silang 18 hectares, may 10 hectares, may 9 hectares. Tapos, hindi sila nagbenta ng lupa. So, nahahaluan lang sila ng kanila. Hinati-hati sa mga anak. Yun lang ang kanila, kaya mahina ang development. Marami doong pananim, mangga, saging, kamote. Doon ang marami ang poultry products, yung mga itlog, doon madami. Tapos pinya, malalawak ang taniman doon ng pinya. Amadeo yung kapihan. Ang pasla, ang pasla, kung sa kuyo nun pampaslaga, kang lutong kapi, dan. Kumakain ng hinog na kape, yung musang, ano ba yun? Amadeo, ano yun, tawag ang hayop na yan. Yung alagaan nila doon. So yung ganon.